sama-sama tayong magiging tarakli. Marami ang humabol na makabiyahe sa mga terminal at pantalan ngayong bisperas ng Holy Week long weekend. Ang bilang ng mga bumabiyahe sa PITX, posible pa raw mahigitan ang 200,000 pasahero nung nakaraang Semana Santa. Saksi si Oscar Oida. Naghahabol na makabili ng bus ticket ang ilang pasahero sa Parañaque Integrated Terminal Exchange o PITX ngayong Miyerkules Santo. Tulad ni Nicole na hindi raw agad nakabiyahe noong weekend dahil may pasok pa sa trabaho. Sayang naman po kasi yung sweldo ngayon, kaya pumasok na lang po ako. Ngayong araw inaasahan ng dagsa ng pinakamaraming pasahero ayon sa pamunuan ng PITX. Kainang alas 6 ng gabi pa lang, umabot na raw ang bilang ng mga pasahero sa 157,000. Posible raw nitong mahigitan ng 200,000 biyaherong naitala noong nakaraang taon. Napakataas ng presyo ng produktong petrolyo. Nakikita natin na yung mga dating motorista na nagdadala ng kanilang mga pribadong sasakyan patungo sa mga probinsya, ngayon nagpa-public transport na o nagbubus na. Sabat naman anya mga bus para sa mga pasahero ngayon dahil sa mga na-isyong special permit. In the past few days, nagsabi na ilan sa ating mga operators na magbabawas sila ng mga biyahe. Pero thankfully, sumunod yung mga transport operators natin na magpadala pa rin sila ng kanilang mga units dito. Ang mga naipaulat namang iligal na taas pasahe ng ilang bus company kamakailan na ibalik na raw sa dating presyo. Wala pa namang pinataw na suspension as far as I know, at saka kailangan din naman natin serbisyon lang. Sunod-sunod naman ang inspeksyon ng mga otoridad para sa seguridad sa terminal. Nag-ikot din ang PNP sa ilang bus terminal sa Quezon City. Gumamit na sila ng placards para magpaalala sa publiko na mag-ingat. Yung pananamantala ay palagi po ang ating kapulisan dyan na nagbabantay. We assure you at this point in time, wala pa pong direktang banta sa seguridad dito po sa Metro Manila. Ikinatuwa rin ng mga driver ang patuloy na dagsa ng mga pasahero, lalo't akala raw nila ay magiging matumal na ang biyahe. Maraming pasahero sa isang terminal sa Marikina. Ilang bus na biyaheng Visayas at Davao ang naantala dahil umano sa naantalang biyahe ng mga barko. Gayunman, maayos ang kabuuang sitwasyon ng terminal doon. Fully booked din ang biyahe ng mga barko kanina sa Manila North Port. Ayon sa Office for Transportation Security na nag-inspeksyon doon, wala namang naitalang di ka nais-nais na pangyayari. Namigay rin sila sa mga pasahero ng go bags na maaaring paglagyan ng gamit at maging floater kung kinakailangan. Naka-heightened alert din ang mga otoridad sa lahat ng paliparan sa bansa ngayong Semana Santa. Sa paliparan ng Puerto Princesa, Palawan, nakumpiska sa isang pasahero ang 2 magazine ng M16 na may 65 live ammunition. Di siya pinayagang makalipad pa Maynila kahapon. Ayon sa DOTR-OTS, 200 basyo ng bala at live ammunition ang nakumpiska sa mga pasahero sa lahat ng paliparan simula noong linggo. May nasamsam ding 13 cartridge ng liquid marijuana at 3 piraso ng drug paraphernalia mula sa isang pasahero sa Mactan, Cebu International Airport noong Lunes. Na-inquest na ang naturang pasahero para sa paglabag ng Dangerous Drugs Act. Sa NAIA Terminal 3, dumami ang mga pasahero kaninang hapon. Ayon kay DOTR Secretary Giovanni Lopez, kumikilos ang pamahalaan para maibsan ang epekto ng krisis dahil sa mahal na petrolyo. Sa mga susunod na araw, kung magtataas man ang ating pamasahe pagdating sa airfare natin, I think ay minimal lang po. Kasabay ng pagdagsa ng mga pasahero, nagdagdag ang Bureau of Immigration ng mga kawani. Umabot na raw sa 112,000 passengers ang daily average sa 3 terminal ng NAIA ngayong Semana Santa. Nagsasabay din po ito ngayon sa mga nagpupunta ng bakasyon. Kasabay din po nito, alam po ninyo, meron tayong repatriation ngayon na nangyayari. Ako si Oscar Oida, ang inyong saksi. Kumustahin naman natin ngayon ang sitwasyon sa Batangas Port kung saan halos nangalahati ang mga bumiyahe ngayong Miyerkules Santo kumpara nung nakaraang taon. Mula sa Batangas Port, saksi live si Bam Alegre. Bam!
Maris, magandang gabi. Ganun nga yung sitwasyon sa maghapon, no? Matumal yung foot traffic dito sa Batangas Port. Pero ngayon mag-aalas 10 ng gabi, biglang nagsidatingan yung mga pasahero. Makita ninyo ating likuran, may mga pila. No? So ito yung sitwasyon ngayon dito sa Batangas Port. Isa sa mga pasaherong dumating dito sa Batangas Port ang mga bakasyonistang sina Ranji Pangilinan at mga kaopisina niya. Puerto Galera sa Mindoro ang pupuntahan nila. Holy Week and ito lang yung vacation namin. Magkaka-work. Okay naman po. Mabilis naman po mag-assist yung mga. Hindi naman po hassle. Unbothered fashionista ang peg ni Tina Gregorio sa Batangas Port habang hinihintay ang biyahe niya pa Ojongan, Romblon. Nakabili siya ng ticket online in advance. Okay lang po kasi ngayon kasi nakapag-book na po kami kaagad. So wala pong hassle. Pero palagay ko ang dami pong nakapila dun sa labas na wala pang ticket pa. Pero kapag pasahero lang na walang dalang sasakyan at wala pang online ticket tulad ni April Garga, kailangan ng pass mula sa Online Registration Assistance System o ORAS. 26 years siya nagtrabaho sa Korea at ngayon lang magbabalik bayan. Reunion nila magkakapatid sa Boracay at kahit nagmahal ang pamasahe, wala raw kapalit ang oras para sa pamilya. Sabi ng kapatid ko, ate, uwi ka, mag-reunion tayo sa nito nga, 60 years old na kasi pagdating kasi sa mga birthday, siyempre lagi ako wala. Ito yung mga help desk para dito sa mga kailangan ng tulong sa Oras Pass. Yung mga walang internet access o kaya yung nahihirapan sa teknolohiya. Kukunan lang sila ng valid ID o kaya ng kanilang larawan, pipili ng biyahe na gusto nila, at pag nabigay na yung QR code, pipila na sila sa ticketing office, mabilis lang at sigurado na ang biyahe. Si Engineer Anita Irigan natuwa sa aniya ay mas mabilis na sistema ng pagkuha ng biyahe. Kaagad kami nakakuha ng pass para sa ticket. Ano na ba hiningi sa inyo? ID. Ito, ID. Mabilis naman, basta senior citizen. Ang pasahero namang si Arlene Gado, hindi pa gamay ang panibagong sistema. Para sa akin, hassle lang. Parang hassle. Kasi yung namin, 10, oras na 9:45 tapos may pila pa ulit dito. Quiet and peaceful ang Batangas Port buong Miyerkules Santo. Nagkaroon lang ng isang biyahe na kailangang palitan ng barko pero hindi naman na-delay ang mga pasahero. Nanatiling mahigpit ang seguridad at may mga nakadeploy ng mga K9 units sa buong pantalan. So far, compare din ulit sa last year, maluwag pa rin nating masasabi. Lagi kong sinasabi, hindi pa rin tayo pwedeng makampante kasi baka mamaya pa rin dumagsa hanggang bukas. Latest sa pasahero, pumalo tayo ng 77,000 as of kaninang 12 noon. Mas mababa compare last year. Nag-start tayo ng Saturday, March 28 hanggang kanina. Marisa, bagamat yun nga, buong hapon na hindi ganun karami ang tao, ito pinaghandaan naman ito ng pamunuan ng Batangas Port. At kahit may pila rito, ito naman ay definite na may masasakyan sila sa tulong na rin ng kanilang online system. Ito ang live na sitwasyon dito sa Batangas Port. Ako si Bam Alegre, ang inyong saksi. Makikipagtulungan daw sa investigasyon ng developer na itinatayong condominium sa Maynila kung saan may nahulog na crane lift. Isang sugatan sa insidente. Saksi si Von Aquino. Bumagsak sa kalsada ang crane lift ng isang itinatayong condominium sa Florentino Torres Street, Santa Cruz, Maynila alas 3 ng hapon. Ang crane lift ay ang ginagamit sa pag-angat ng mga buhangin sa construction site. Bumitaw yung kable, kaya bumagsak yung buong yung parang basket. Bumagsak kaya tinamaan yung pinaka-canopy nila. Ang akala ko, may bumba na. Yung pala, yung galing sa taas. Nagulat na lang ako magbagsak ng lakas ng impact. Puro usok na Puro usok na dito. Binagsakan ng crane lift ang isang truck na nagbababa umano ng gamit sa lugar. Basag ang windshield nito at nabagsakan ng mga bakal. Base sa inisyal na report ng MPD Station 11, habang iniaakyat ang kahon ng buhangin gamit ang crane, biglang natanggal ang hook block ng crane hanggang sa bumagsak ang kahon ng buhangin sa canopy. Ayon pa sa mga pulis, nagtamo ng minor injury ang 32-year-old na truck helper nang mabagsakan siya ng isa sa mga canopy. Bumigay din at humambalang sa kalsada ang istrukturang may netting para maprotektahan ang mga pedestrian at mga motorista mula sa mga debris ng construction. Ang mga tauhan ng Meralco nagpunta rin sa site para ayusin ang mga lumundong kawad ng kuryente at ang na-damage na poste.
Pansamantala mo nang ipinatigil ng Manila Building Office ang konstruksyon ng kondominium kasunod ng insidente. Sinusubukan pa naming kunan ng pahayag ang safety officer ng ginagawang gusali pero wala ito sa lugar ayon sa timekeeper ng construction site. Patuloy pang isinasagawang investigasyon ng mga otoridad at sa ngayon, nasa kustodiya ng MPD Station 11 ang crane operator ng construction site. Pansamantala ring ipinasara sa mga motorista ang bahagi ng kalsada habang nililinis pa ang mga humambalang na construction debris. Ako si Von Aquino, ang inyong saksi. Sa isa pong statement, sinabi ng Ongpin Tower na nakalabas na ng pagamutan ng isa nilang tauhan na bahagya na sugatan dahil sa insidente. Tiniyak ng kumpanya at contractor nito na makikipagtulungan sila sa mga otoridad. Prioridad daw nila ang kaligtasan ng publiko at kanilang mga tauhan. Hiniling ng Department of Foreign Affairs sa Iranian Ambassador to the Philippines na ligtas na padaanin ang mga oil vessel papunta sa Pilipinas. Para naman makaiwas sa hoarding, maaari raw pansamantalang limitahan ang binibiling petrolyo ng bawat customer. Saksi si Maki Pulido. Gustong makatiyak ng Department of Energy na maprotektahan ang fuel supply ng mga Pilipino sa gitna ng patuloy na sigalot sa gitnang silangan. Kaya sa inisyong operating guidelines ng kagawaran para pigilan ng hoarding, sinabing maaring pansamantalang limitahan ang dami ng binibiling petrolyo kung kailangan. Hihigpitan din ang regulasyon sa paggamit ng mga container. Pero wala pang ibang detalyeng ibinigay ang DOE kaugnay nito at kung kailan ito ipatutupad. Muli raw bubuuin ng DOE-DOJ Task Force para mag-imbestiga at maghain ng reklamo kaugnay sa mga matatanggap na report ng hoarding. Pagdating naman sa LPG, mismo mga nagbebenta na raw ang nagbabantay kung sosobra sa karaniwan ng binibili o pinare-refill na LPG tanks ng mga customer para iwas hoarding. Alam namin ang volume requirement lang po nila. Pagka nakita po namin tumaas ang kanilang demand or yung kanilang request for product, kinokontrol po namin dahil alam namin itatago lang po nila yun. Sa Houston, Texas pa binili ang 44 million metric tons ng LPG na parating sa Pilipinas mula May 15 hanggang June 1. Katumbas yan ng 20 araw na supply para dumami ang inventaryo ng LPG sa 60 araw o hanggang katapusan ng Mayo. Malaking bagay yun. If you compare ourselves with India sa ngayon, hanggang ngayon wala silang product. Pero mahal na ang bili nila kaya itinaas na rin ang presyo ng LPG ng 17 to 36 pesos kada kilo. Kaya ang tangke ng LPG na karaniwang may 11 kilo, aabot na sa halos 1,500 pesos. Utay-utay pa raw ang price hike kaya may kasunod pa sa mga susunod na linggo. Para makatipid si LPG, nanggagatong na lang si Marilu na may-ari ng karinderya. Natatakot po, yun ang pinangambahan ko na magsara o humina. Alin po doon sa dalawa na yun. Kapag po humina, laban pa rin ang laban hanggang kaya pa. Nakakayak po talaga kaya lalaban pa rin. Para makatulong sa mga manggagawang apektado ng taas presyo sa langis, naghanda ang Department of Labor and Employment o DOLE ng 1.2 billion pesos. Nakatutok ito sa mga nasa sektor ng transportasyon. We are intending to roll out ito pong programa by next week after the Holy Week. Tinitignan po natin yung mga modern at saka traditional jeepney, utility drivers, titignan din po kung paano makakatulong sa bus drivers at sa tricycle drivers. Pero baka unahin po susan yung sa ating mga jeepney drivers. Mga tsuper ang direktang tinamaan ng pagmahal ng petrolyo. Nakipagpulong naman sina Energy Secretary Sharon Garin at Foreign Affairs Secretary Teresa Lazaro kay Iranian Ambassador to the Philippines Youssef Esmailzadeh. Ayon kay Undersecretary Claire Castro, hiniling ni Secretary Lazaro sa Iran na kilalanin bilang non-hostile country ang Pilipinas at tiyakin ang ligtas na pagdaan ng Philippine-flagged vessels. Nakatakda rin makipagpulong si Secretary Lazaro sa Foreign Minister ng Iran. Mahigit isang buwan na ang gulo sa pagitan ng Amerika at kaalyadong Israel laban sa Iran. Sabi ni US President Donald Trump, tatapusin na niya ang military campaign ng Amerika sa Iran sa loob ng 2 hanggang 3 linggo. The US will be gone or done with the war in 2 I think with 2 or 3 weeks, we'll leave. Ito raw ay kahit wala silang mabuong kasunduan sa Iran. We're negotiating with them when we feel that they are, for a long period of time, put into the Stone Ages,
and they won't be able to come up with a nuclear weapon, then we'll leave. Whether we have a deal or not, it's irrelevant. Now, it's possible that we'll have a deal because they want to make a deal. Dagdag ni Trump, pag natapos ang gulo, bababa na rin daw ang presyo ng gasolina. What is the plan to bring them back down? All I have to do is leave Iran, and we'll be doing that very soon, and they'll become tumbling down. Ako si Maki Pulido, ang inyong saksi. Bago sa saksi, nanghingi umano ng ceasefire ang bagong leader ng Iran ayon kay US President Donald Trump. Sa isang social media post, sinabi ni Trump na isa sa alang-alang nila ito kapag binuksan na ng Iran ang Strait of Hormuz. At habang hindi pa nangyayari yan, ay patuloy raw nilang bobombahin ang Iran. Giit naman ng Iranian Revolutionary Guards, mananatiling sarado ang Strait of Hormuz sa mga kalaban nilang bansa. Tuloy-tuloy na ang daloy ng mga sasakyan na patungong norte ngayong Kwaresma. Mula sa NLEX Balintawak, saksi live si James Agustin. James? Maris, maluwag na ang traffic dito sa Balintawak Toll Plaza ng NLEX ngayong gabi. Kung nagkakapila man ay doon sa mga lanes kung saan maaaring magbayad ng cash ang mga motorista, pero mabilis din naman sila nakakausad. Biyaheng La Union si Andre kasama ang 4 niyang kaibigan ngayong Miyerkules Santo. Siniguro na niya na sapat ang gasolina ng kanyang sasakyan bago pumasok sa North Luzon Expressway. Nagpakarga siya ng dagdag na 1,000 pesos sa isang gasolinahan sa EDSA Balintawak. Ayun lang po kasi yung budget namin. Tapos masyado mataas yung yung unleaded ngayon eh. Holy Week di ba? Opo, Holy Week. Susulitin talaga namin, kuya. Dahil may trabaho pa kanina ang kanyang anak, ngayon lang din babiyahe si Lito at kanyang mag-anak patungong Lingayen, Pangasinan. Kahit daw mataas ang presyo ng produktong petrolyo, tuloy ang bakasyon. Ay wala tayong magagawa, tsaga-tsaga lang. Basta makauwi. Mahal na araw, bakasyon. Kaya, saka ipasyal ko din yung mga apo ko. Yun lang ang time kasi. Mag-aalas 9 ngayong gabi, mabilis ang usad ng mga sasakyan papasok ng NLEX. Ganyan din ang sitwasyon sa Balintawak Toll Plaza. Ayon sa pamunuan ng NLEX, bago mag-alas 5 ng hapon kanina ay maluwag na ang traffic situation sa expressway, northbound o southbound lane man. Malayo ito sa sitwasyon Miyerkules Santo noong nakaraang taon. Sa mga nagdaang Holy Week, mga ganito hanggang 10 o'clock or even 11 o'clock, may volume pa po tayo. Pero sa ngayon, sa naranasan po natin, mukhang kung magkakaroon man po tayo mga kababayang babiyahe, ganito na lang po karami. Gayunman nakahanda ang counterflow lane mula Balintawak hanggang Marilao kung tataas ulit ang volume ng mga motorista na babiyahe pa norte. Nagdagdag na rin ang mga lane sa toll plaza kung saan pwede magbayad ng cash. Nadagdagan po yung pumipila dito sa cash lane sa toll plaza. Bagamat nagdagdag na po kami ng cash lanes kanina, from normally 3 to 4 lanes lang po yan, pero 7 lanes po yung ginagamit ngayon ng cash lanes po natin. Samantala, ito po yung sitwasyon dito sa Balintawak Toll Plaza ng NLEX ngayong pasado alas 10:30 ng gabi. Bagya nagkakapila lamang doon sa cash lanes pero doon sa RFID lanes ay tuloy-tuloy lamang yung usad ng mga sasakyan. Ayon sa pamunuan ng NLEX, wala naman po silang namomonitor na anumang aksidente dito sa expressway sa maghapon. Yung mga ilitas mula po dito sa NLEX Balintawak, ako si James Agustin, ang inyong saksi. Halos 60 pamilya ang naapektuhan sa magkahiwalay na sunog sa Quezon City at Caloocan. Ating saksihan. Pasado alas 11 ng umaga nang sumiklab ang sunog sa Barangay Payatas A, Quezon City. Ayon sa mga bumbero, nagsimula ang sunog sa mga basura hanggang sa madamay ang mga bahay. Bali po nagsimula po siya sa yung mga rubbish fire lang po siya sa baba, light materials. Kumalat na po siya sa isang bahay sa baba. So tuloy-tuloy na po kumalat kasi mahangin po siya. Iniimbestigahan pa ang sanhi ng sunog pero titingnan daw nila sa investigasyon kung may nagsiga ng basura. Sa kabuuan, 15 bahay ang nasunog. Nasa 20 pamilya ang naapektuhan. Ang ilang nasunugan, wala nang naisalbang kagamitan. Pag-uwi ko, ayun, nakapag-upo ko pa lang may sumigaw na may sunog daw sa likod. Tumakbo po kami pero binitbit ko na po yung pinaka-importanting bagay na pero hindi na po talaga maisalba. Tumagal na mahigit 2 oras ang sunog. Isang residente ang nagtamo ng minor injury matapos mauntog.
Nagkasunog din sa Barangay 19 sa Caloocan pasado alas 8:30 ng umaga kanina. Nasa 12 bahay ang nasunog, 30 pamilya ang naapektuhan. Nasa 400,000 piso ang halaga ng pinsala sa ari-arian. Under investigation pa ang pinagmula ng sunog, pero sinisilip kung nagmula ito sa napabayaang kandila. Wala naman nasugatan sa mga residente pero may 2 alagang aso na namatay. Wala pang 2 oras na apula na ang sunog. Ako si Von Aquino, ang inyong saksi. Hirap kumita ang maliliit na negosyo malapit sa Lions Head sa Baguio City dahil kumonte ang mga turista. Pinili naman ng ilan na magbakasyon sa Boracay ngayong Semana Santa. Saksi si Kim Salinas ng GMA Regional TV. Kahit ang ilang beses nang nakapag-Boracay, bumabalik pa rin sa isla lalo pag Holy Week, kung kailan bakasyon ang marami at pwedeng magsabay-sabay rito. Ang pamilyang ito, galing pang Canada. Yung atmosphere, yung vibe ng isla. Mga activities, island hopping. Ating gusto rin nila mga ATV. At kahit mahal ang petrolyo ngayon, worth it para kay Rodel ang 6 na oras na biyahe mula naman sa Mandurriao, Iloilo City. Hindi nakaplano siya since January. Pero higit sa pag-e-enjoy, magninilay-nilay pa rin ang mga narito para sa Semana Santa. Kaya naman ang pamilya Tanaka mula Japan, plano ring bumisita sa simbahan. 1 week lang po kasi kami dito. Saka pa ang talagang namin, maipasyal po sila. So, kung makapunta man po kami ng simbahan, siguro saglit lang. Kaya paalala ng munisipyo ng Malay na may sakop sa Boracay, sumunod ang lahat sa protocols gaya ng pagbabawal sa malakas na pagpapatugtog. Gamay ng respeto dahil of course ato nga sige na celebrar nato ng amo nang inadlaw. Para maging solemn naman ang pagbakasyon, no? Upod ang apansang ato nga Ginoo. Mahigpit pa rin ipinapatupad ang inspeksyon at seguridad sa Cagban at Caticlan jetty ports. Ang pinagbabawal natin dyan ang unang-una, ang matatalas na bagay, mga pointed, ang mga barel na hindi tapos ang ibang mga natin, bawal din po dyan yung mga flammable. Sa ngayon, mahigit 200 lighters, kutsilyo at iba pang patalim ang nakumpiska na ng otoridad. Sa tala ng Malay Tourism, mahigit 19,000 na turista nang dumating sa isla mula Marso 26 hanggang 29 at inaasahang madadagdagan ito ngayong Holy Week break. Nitong nakaraang buwan, pinakamarami ang turistang Korean, kasunod ang mga galing Amerika. Sa Baguio City, pailan-ilan na lang ang bumibisita sa mga dating dinaragsang tourist spot sa lungsod gaya ng Lions Head. Parang ang mga konti ngayon, maluwag pa. Sinasaway na kasi ng mga pulis sa mga motoristang pumaparada sa tabi ng kalsada para magpakuha ng litrato. Mahigpit na ipinatutupad ang no parking sa lugar dahil nagiging sanhi ito ng trapiko. Ito'y matapos sabihan ng DILG ang mga lokal na pamahalaan na tanggalin ang mga harang o choke point sa kalsada. Umaaray naman ang mga maliliit na negosyo malapit sa Lions Head. Dahil sa bukod sa paghihigpit, nabawasan talaga ang mga turistang nagpupunta sa Baguio. Swerte na raw kung umabot sa 200 hanggang 350 pesos ang kita nila sa isang araw. Wala kaming kikitain. Lalo na pa ngayon na pinag-igpit nila. Ngayon lang sana, hanggang linggo lang. Para naman mapanatili ang kaayusan, mahigit 1,000 pulis at force multiplier ang nakadeploy sa City of Pines. Tatagal ang kanilang deployment hanggang May 31. Ilan sa binabantayan nila ang Central Business District, mga major thoroughfare, simbahan, tourist spot at bus terminal. Ako si Kim Salinas ng GMA Regional TV, ang inyong saksi. Mahigit 1 siglo ng tradisyon ang pagpapagalaw ng mga imahen sa Paete, Laguna bilang dramatikong pagsasabuhay ng sakripisyo ni Hesukristo. Paano nga ba ito naipapasa sa mga sumunod na henerasyon? Ating saksihan. Buhay na buhay ang mga banal na tradisyon ng mga Pilipino tuwing Semana Santa. Pero sa Paete, Laguna, kung saan naghahalo ang sining at pananampalataya, tila nabubuhay rin ang ilang imahen sa prosesyon ng pagpapakasakit ni Kristo tuwing Miyerkules Santo. Ang hapis ng isang ina, bakas sa pagkikita ng Birheng Maria at anak niyang si Jesus. Ang imahen ni Maria na Mater Dolorosa, nililok noong 1882 ng pambayang bayani ng Paete na si Mariano Madriñan.
Isa sa mga pinamanahang magpagalaw nito si Charles. Isa sa pinaka-dramatikong pagtatagpo ng dalawa kung saan hinahanap ng mahal na birhen ang kanyang anak patungong Kalbaryo. Aniya, hindi lang ito tradisyon, kundi sagradong panata na ambag din sa kanilang bayan. Nag-aral din ako ng paano ayusin, magpakibo, para kung sakaling may masira man, madali ayusin. Fulfilling, tsaka bless sa tao ng panata na ginagawa namin. Si Maria Celeste nakalakihan ng nasa pangangalaga ng kanilang pamilyang imahen mula nang maipasa ito sa ama ng kanyang lolo. My mom, unfortunately, she passed away last year. So naririnig ko lang din yung mga ginagawa. Tapos nakikita ko habang lumalaki kung paano. Pilak yung damit ni Mama Mary before. Talagang tinatahi nila every Holy Week. Di man kasing detalyado ang gawain tulad ng dati, silang mapipinsan naman ang nagpapatuloy ng tradisyon kasama ang pamayanan. It's not just to take care of her, but also to educate and to parang influence other Christians, yung faith ba, na the adoration for Mama Mary. Hindi lahat, syempre, binubuksan niya. Pero nandyan siya to take care of everyone. Bago pa man ang salubong ng mag-ina sa prosesyon, nakatagpo ni Jesus ang isang mahabaging babae, si Santa Veronica. Sa kanyang awa, ipinunas ni Santa Veronica ang kanyang panyo sa mukha ni Jesus at nagkaroon ng milagro. Minana naman ni Jeff mula sa kanyang ama at lolo ang pagpapakibo o pagpapagalaw sa imahen. Tila blessing nga raw na natatang bakasyon niya sa trabaho bilang OFW tuwing Semana Santa. Simula nung hinawakan ko yan, siguro 3 o 4 times lang akong wala ng Holy Week dito. Almost 20 years na akong umaalis ng bansa. Tingin ko talagang bine-bless lang yung buong pamilya namin. Tinuturuan na rin daw niya ang mga anak at pamangkin. May mechanism sa loob yan tali, na pamilya lang ang nakakaalam. Siguro by next year, unang babae na magpapagalaw ng poon. Yung panganay ko anak. Kapag pinag-idiriwang po at ginugunita yung mga mahal na araw, ito pong maliit na bayan ng Paete ay natatransform na katulad ng Jerusalem. Para dito talaga nangyari yung Passion of the Christ. Tinuturing siya bilang sacred mechanism. Hindi lang sila basta pinagagalaw ng kung sino-sino bagkus ito po ay tradisyong ipinamamana. Parang nakikiisa, nakikilakbay tayo sa dinaanan ng Panginoong Yesus doon sa krus. At makikita natin at dito mga kabataan na kung gaano yung pagmamahal ng Diyos. To the point na kaya niya magbuwis ng buhay para lang sa ating kasalanan. At yung pagmamahal na yon ay sumalamin din sa ating pakikitungo sa ating kapwa, sa ating tahanan, sa komunidad na ating kinabibilangan. Magkahiwalay na pagsabog ang naiulat sa bayan ng Raha, Buwayan sa Maguindanao del Sur. Ayon sa pulisya, matapos makatanggap ng tawag kaugnay ng insidente ng pagsabog, agad na rumisponde ang mga pulis. Pero habang papunta roon, nagkaroon ng hiwalay na pagsabog sa gilid ng kalsada at tinamaan ang sasakyan ng mga pulis. Ligtas ang lahat ng sakay nito. Inaalam pa kung sino ang nasa likod ng mga pagsabog at kanilang motibo. Dahil dito, naghigpit sa mga checkpoint papasok at palabas ng probinsya. Nagpantik sa netizens ang ginawa ng mga guro para sa estudyanteng walang kasamang magulang nang dumalo sa kanilang moving up ceremony sa Isabela. Ang isang estudyante naman sa Batangas may nakakatawang iniutos sa audience ng awarding ceremony. Ating saksihan. Bibo kung bibo ang isang estudyante sa Batangas. Sa gitna kasi ng awarding ceremony, siya'y napabulalas. Deserve nga naman yan ng mga awardee. Sa gulat, natakpan ng ina ang bibig ni Sean. Nainipit pa sa hita ang certificate para pumalakpak. Hirit tuloy ng ilang netizen. Events coordinator yan. Perfect! It's corner!
Over sa over din ang pagiging deserving ng honor student na si John Michael sa Butuan City. Ang mga nakamit kasi niya ngayong taon, not just 1, but 41 medals and certificates. Nakuha raw niya ang mga yan sa iba't ibang local at international competitions. Inialay ni John Michael ang mga ito sa kanyang ina. Umiyak talaga ako sa saya at sa tuwa kasi siguro time na yun ni MG na mag-shine siya. Yun na ang binigay sa kanya ni God. Ram and Lar Awardee. From Hong Kong to the Philippines naman ang eksena sa isang awarding ceremony sa Bukidnon. Napatakbo sa entablado si Hughes Cooper Ena para sabitan ng medalya ang anak niyang si Omarion Drake. Pero wala palang ideya si Omarion na darating ang inang OFW. Napaluha tuloy ang grade 10 completer sa effort ng ina na samahan siya sa kanyang milestone. Pinatunayan naman ng ilang guro sa Isabela na tumatayong ikalawang magulang sila ng mga estudyante. Nag-iisa noon ang grade 10 completer na si Jackson sa bahagi ng moving up ceremony kung saan binigyan pugay ang mga magulang at guardian. Pero mga guro ni Jackson ang lumapit at yumakap sa kanya. Ayon sa Hughes Cooper na si Melvin, may sakit ang ina ni Jackson at namayapa na ang kanyang ama. Nagtatrabaho na rin sa ibang lugar ang nakatatandang mga kapatid niya. Naantig ang mga netizens sa pagpupursigi ni Jackson sa pag-aaral, pati sa malasakit ng mga guro na tila pa mensaheng hindi ka nag-iisa. Ako si Oscar Oid, ang inyong saksi. Salamat po sa inyong pagsaksi. Sa ngalan ni PR Kanghel, ako po si Mariz Umali. Ito ang GMA News. Walang kinikilingan, walang pinoprotektahan. Noon at ngayon, serbisyong totoo. Hanggang sa Lunes, sama-sama tayong magiging saksi.